Finally po, nasabi na rin po namin to, nung weekend po kami nag-strategic planning ng ating EXICOM at naimbita po natin si former Secretaries Babe Singson at Ping De Jesus. Marami po siguro sa inyo, nakatrabaho na sila. At they brought to my attention, ito pong napakagandang programa, ito pong Cadet Engineering Program na ginaunch noong 2013. Napakaganda po nito. At napakaganda po nito para buhayin natin ang DPWH ng fresh blood, ng bagong mga fresh na engineers, kakapasa pa lang o bago pa lang nagtatrabaho. So I am announcing today that we are reviving the Cadet Engineering Program para sa ating mga bagong mga engineers. Importante po ito. At as proof that I am very serious about this, I am very, very happy to announce something. No? I-announce ko po ang aking i-appoint na magiging OIC USEC for Convergence and Technical Services. No, i-announce ko po. At siya po, nakakatuwa, nalaman ko lang this morning, ay kasama sa first batch ng Cadet Engineering Program. Siya po ay batang-bata, 36 years old pa lang. 36 years old pa lang siya. Noong 2013, siya po ay pumasok sa DPWH under the Cadet Engineering Program. I've met her a few times, pero everybody whom I talked to, kasama na rin si Sec Babe Singson, na kinausap ko nung weekend, has a lot of great words to say about this very, very young, dynamic, and professional lady. She is currently the head of our Bureau of Design. No, so may I just introduce to you the OIC of the Undersecretary for Convergence and Technical Services. Alam ko, marami siyang ginaktawan, pasintabi na lang po sa mga ginaktawan niya, pero not only do I believe, based on the recommendations of people I trust in the department, and even Secretary Babe Singson himself, no? Dahil nga nagsimula to under him, no? Under the Cadet Engineering Program. But I also want to tell everyone, kung ikaw ay masipag, kung ikaw ay magaling, kung ikaw ay hardworking, at most importantly, kung ikaw ay honest, aangat ka sa departamentong ito. So may I just introduce you our OIC Undersecretary for Convergence and Technical Services, OIC Lara Esquivel. Lara, please join me here. At sasamahan niya ako mamaya kung may oras tayo at kailangan naming pumunta ng Bukidnon dahil kailangan niyang i-assess yung gagawin na yung sira sa Bukidnon. Sorry, pinatrabaho na kita agad, pasensya na. She has my full trust and confidence, and again, uulitin ko, kung ikaw ay honest, kung ikaw ay hardworking, kung ikaw ay talagang walang gusto lang gawin kundi magserbisyo sa mga kababayan natin at bigyan ng quality projects ang ating mga kababayan. Perfect kasi siya ang right now head ng Bureau of Design. Marami tayong gagawin, Lara. We're going to do a lot of things together. But thank you very much for accepting the position and congratulations. Palakpakan po natin si OIC Undersecretary Lara. Thank you very much. And with that, maraming salamat po. Tuloy-tuloy lang po tayo. Magtrabaho po tayo ng todo-todo at most importantly, magtrabaho po tayo ng matuwid. Maraming salamat po. God bless everyone. Lara, thank you very much. How many yung nabawas din sa agency after that? Well, the cleanup, unang-una, no? Sabi ng Pangulo natin, top to bottom, clean house. Hindi pa tayo tapos, by the way. Hindi pa tapos, ongoing ang cleanup. No? Kaya nga nasabi ko nung
nung weekend na hindi pa tayo tapos, 20 pa lang ang nakakasuhan dun sa unang kaso natin, pero marami pang susunod. So I cannot tell you how many, but right now 20 ang nakasuhan at ongoing pa, marami na tayong mga na-issue na show cause orders, ongoing pa tayo. So I cannot give you an exact number right now. Sir, that includes yung 2,000, nearly 2,000 na vacant position ng meeting nila. Mga natanggal ba yun, sir? Hindi. Vacant. Bakit? Wala pa. 2,000. Wala pa. Bakante lang sila. Hindi pa na-fill up from the last, I don't know how many months or years. So these are just vacant, no? So positions na kailangan i-fill up. So I wanted them filled up kasi ang dami nating trabahong kailangan gawin. Next question. Yeah. Sir, yung incentive, okay, you wanted to recruit the young and the idealistic, no? Pero, alam naman natin, part of the reason why some want to go into DPWH was of the cuts, right? So how do we incentivize them such that they'll be immune to corruption? You know, unang-una, no? The only way na ma-address natin yan is number one, matakot sila na kapag nagnakaw sila kamukha ni Alcantara, Hernandez, Mendoza et al., makukulong sila. At tingin ko, pag nakita nilang nakakulong na itong mga taong to, at sa aking pagagay, magapit na yan, dahil nga na-file na yan sa Ombudsman a month ago. At nagsabi na rin si Ombudsman Boying na magapit na rin yan, matatakot na sila. Yun ang unang-una. Ikalawa, yung reforma. Kailangan nating reformahin na yung mga opportunities na nagkaroon itong sila Alcantara et al. Na magnakaw, kailangan mahihirapan ang gawin yun ng kahit sino man sa loob ng departamento. Sek, yung bagong talaga ngayon, ano ang magiging role niya sa DPWH? Sino? Yung bago talaga She will take over from the position of the former undersecretary. So, very important yon. Kasi nandun ang convergence, nandun yung mga projects na napaka-importante. At ikagawa, yung technical services, yung design, yung construction, yung monitoring, nandyan lahat yan. So very, very important. And I had a very long conversation with Director Lara. No? Siyempre, ano siya, no? Natatakot siya. No? Hindi lang dahil sa trabaho, kundi dahil sa intriga, dahil sa paninira na sabi ko sa kanya, huwag kang mag-aalala. Basta gawin mo lang ang tama, gawin mo ang nararapat, keep your integrity, and you will be okay. And we will always be behind you. At kahit na nahirapan akong kumbinsihin siya, sabi ko nga, no, dun sa ano namin, no, dun sa aming strat planning, no, may kinote sila sa Biblia, no, hindi ako may pag-quote sa Biblia, hindi ko na maalala yung verse, pero ang sinabi something to the effect na for such a time as this we are called, sabi nung facilitator namin. At yun ang sinabi ko din kay Lara, for such a time as this, Lara, you are called, and if you love the country, you love the department, which I think she does very deeply, she answered that call. Okay? Sir, kasi diba may mga sinasabi po na before, like yung mga DEs, parang nirekomenda ni Kong, nirekomenda ng ganyang politician, kaya din they have to follow kapag may hinihin. Does this kind of solve that as well? Problem? Itong... You know, or how do we prevent it? appointing one person does not solve a problem. Because the problem is a systemic problem. So, ang kailangan, tama, mag-umpisa tayo sa tao, magagay tayo ng mga honest, hardworking, may integridad. Pero, putting someone there does not solve the problem. We have to change the system. We have to fix the system. And yun ang kailangan natin sa reforma natin. At yun ang gagawin natin sa mga susunod na linggo, susunod na buwan, susunod na taon. Mr. Meritocracy. Absolute. Kailangan yun. Yun ang isa sa mga pinag-usapan namin ni Secretary Babe, Secretary Ping De Jesus nung weekend. How do we institute a meritocracy? At itong pag-recommend natin at pag-appoint natin as OIC kay Director Lara, I think sends a message na kahit na may, kasi meron siyang ginaktawan, ang ginaktawan siguro na mga dalawa, tatlo. Kasi di ba typically sa gobyerno yung susunod lagi, di ba? Pero nagdesisyon ako na
Hindi. I will choose the best one na tingin ko makakatulong sa atin, lalo na sa pagreforma natin. And I believe that is Director, now OIC, Yusek, Lara Escudero. So that would have to be signed by the President, pare. Oo. I-recommenda natin ito sa Presidente. Do you think the President will sign? I think so. I think so. The President wants good people here. And same systems are down to the DE, to the project engineer. Kaya nga yun ang gusto kong gawin. Talagang simulan na nating magtayo nung talagang dapat na nandyan. Hindi dahil ito'y tao ni ganito, tao ni ganyan, rekomenda ni ganito, rekomenda ni ganyan. Kundi sino ba talaga ang nakakarapat. So ito lahat Okay. result ng Stratcom niya last time. Strat plan. Strat plan, sorry. Hindi, matagal na rin itong pinag-uusapan, pero marami din kaming magandang pinag-usapan sa strat planning namin, especially yung mga mabibigat na reformang kailangan gawin. Pwede ka mag-share ng konting. Hintayin nyo na lang. Sabi ko nga, talk is cheap eh. Madaling magsalita. Iba yung gagawin mo talaga. So, hintayin nyo na lang yung mga gagawin namin. Last two questions. Sir, yung mga documents pala, pinabungkal mo, pinadala dito lahat. Yes. Yes. Nandiyan na lahat. In fact, hindi, lahat yan dadaan sa legal natin at lahat yan eventually sasubmit yan. At fact, marami na kami nasubmit sa ICI at sa Ombudsman. These are the projects all over the country, not the 421. All over. Lahat ng mga na to. This all over sa mga iba't ibang district engineering offices. Para rin ma-secure na natin at dito na. May gwardiya dyan 24/7. Kung may gumalaw dyan, sorry na lang. Baka kung ano pa mangyari sa kanila. Sek, may nabigtagan doon sa 421 na ghost flood control projects na. Right now, hinihintay pa natin ang reports. Wala pa tayong bagong reports. Sir, may talk din po na bago kasi yung ibang dokumento, bago na send dito sa central office, possible na na-tamper with... Chine-check din natin yan, dine-verify din natin yan. Pero sa ngayon, wala pa naman tayong nakikita. Okay, thank you. Thank you, Ed.